Hello, hello, Pisces Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong August Wheel of Your Fortune. Ngayong araw, babasahin natin ang iba't ibang aspeto ng buhay mo from your wealth, family, love life, career, kaibigan, lahat-lahat. Kaya stay tuned po kayo. But first, ihanda mo na yung isang tanong ha. Kung meron kang one big question, hawakan mo yan. Sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. Okay, let's begin. Inhale and exhale your cards for your fortune. This is yourself. Beautiful. In the area of your wealth, your family, in the area of what you will receive, in the area of your well-being, in the area of your love life, in the area of your career, in the area of your friendships, and in your future. Bago ko po ito basahin, thank you muna sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan, so continue for not skipping your ads. Salamat po. So, in the background of your reading, you have the Seven of Wands. Panahon na for you, Pisces, na ipaglaban yung swerte mo. Ipaglaban yung para sa'yo talaga. Hindi ka na katulad dati na parang tameme lang, kontento ka na dyan, okay na yan. Pero meron kang dapat ipanalo ngayon eh. At yung panalong yan, mangyayari lang kung lalaban ka na. Na parang sabi mo, tatapatan ko na kayo, gogora na ako, ipupush ko na yan. Hindi na ako matatakot, hindi na ako mangingilag. I will fight, I will do my best. Kung sino man makaharap ko, okay ako, kaya ko to. Kapag lumaban ka, nandoon ang swerte. Okay? In yourself, in your core energy para sa'yo, ikaw ito. You have the Empress card. Panahon na, Pisces, para buuin kung ano man yung gusto mong buuin. Okay? Panahon to for you to work it out, no? Because you have the abundant energy within your hands. Kaya mong palaguin, kaya mong payabungin, kaya mong gawing successful yung bagay na ito. Kaya mahalin mo ang sarili mo ngayon. Kasi kapag mahal mo ang sarili mo, ibig sabihin, may tiwala ka sa kaya mong gawin. At kapag may tiwala ka sa iyong kayang gawin, maaabot mo, maipapanalo mo, makekreate mo, successful yung outcome. Kaya naman, pagkatiwalaan mo ang sarili mo sa lahat ng gagawin mo para maging successful yan at yumabong talaga. Kasi you have it within you eh. Nasa puso mo yan, nasa iyo yan eh. Kaya kailangan talaga naniniwala ka. Okay? Empress card, clarify natin. So mga Pisces, ano ba yung mga pangarap mo sa iyong sarili? Yung gusto mong matupad for yourself. I-comment mo nga, i-manifest natin para matupad sa'yo. Empress card, the Moon card. Ikaw to, Pisces. Ang Moon ay ang Pisces. So 2 beses kang lumabas sa ating reading. Sinasabi dyan na powerful ka ngayon to really get what you want. Malabo man, nakatakot man, hindi ka man sure, wala ka mang panghawakan, pero alam mong panahon na para buuin ito, gawin ito. So, good luck po and congrats. It will be successful. Ang kailangan lang talaga, ikaw ang gagawa. Ikaw ang kikilos. Okay? At the bottom, the Two of Cups. Kung ito man po ay kontrata, negotiation, or tungkol sa love life mo, ikaw ang mag-move. Ikaw ang gagawa ng initial action para matupad yan para sa'yo. Para makuha mo yung alignment mo ngayon at matumbok mo yung para sa'yo in this month. Okay? Kasi kapag umiiwas ka sa talagang direction mo or tadhana mo, lalo kang tatagal eh. Lalo kang mahihirapan. Kaya accept your destiny. Kahit hindi ka sure, ipaglaban, igora, panalo ka dyan. Okay? I'm seeing 444 on my clock telling me, angel number po yan of protection. Ligtas ka, okay ka, safe ka. Ganon din ang pamilya, kaya wag matakot sa mga laban mo ngayon. In the area of your wealth, kayamanan, kaching-kaching, you have the King of Cups. Pagdating sa pera, ano ka, afloat ka, steady ka.
Meron kang panggasto sa mga pangailangan, may pambili ka, steady ka, okay ka. Kahit gaano kagulo ang ekonomiya, kahit gaano kagulo ang paligid, kahit na maraming tumataas na mga gastusin, you're gonna still find yung steady place pagdating sa paghawak sa pera at panggastos. Kaya, balanse ka. For others, para sa ibang Pisces dyan, kitang-kita ko dito na kung sino man tong love life mo or lalaki sa buhay mo, feeling ko siya yung magdadala sa iyo ng steady movement pagdating sa pera. Kung asawa man to or lover or jowa mo, parang very ano siya eh, very steady siya sa buhay. May pera siya, may panggastos siya, hindi siya problemado pagdating sa mga resources niya. Siya yung makakaagapay mo to stay afloat sa mga nangyayari. So, this person will be your anchor. Siya ang armas mo para maging mas okay ang kaperahan mo this time. Okay? Clarify natin. Pinapayuhan ka rin ha na maging kalmado ka lang. All of your money problems will be solved kapag kalmado. Kayang-kaya yan. So mga Pisces, ano ba yung mga bagay na gusto mong ipanalo ngayon? I-comment mo nga sa ating comment section. Mananalo ka dyan. Okay? Oops, tumilapon. You have the Ace of Cups. Yes. Kung sino man tong love life mo ngayon, Pisces ha, parang siya talaga yung magudulot sa iyo ng kaperahan at kapayapaan pagdating sa aspeto ng kaperahan. Six of Wands, you are really the chosen one. Kung ano man tong balak mong gawin sa kaperahan, victory is here. Panalong-panalo ang puso mo dito, sobrang saya mo. Ramdam ko yung okay na ako, kontento na ako, masaya na ako. Kahit anong gulo ng paligid, I'm gonna be steady with money. Congratulations. In the area of your family, meron kang the Tower card. Things are changing in the family. Halimbawa, magbabago yung trabaho ni tatay or merong paggalaw sa schedule ninyo or kailangan bayaran yun or kailangan bilhin to. Merong mga pagbabago na kailangan nandun ka kaagad. Kailangan meron ka kaagad solusyon or hindi mo siya papatagalin. You are very, very cooperative and tulungan kayo ng pamilya. Hindi ko to nakitang negative, okay? Nakita ko siya as pagbabago for the better. Kung nakaranas kayo ng family mo nitong mga nakaraang July or June na medyo mahirap, kapos, or gumapang kayo, nag-struggle kayo, magbabago na yan ha. At itong pagbabagong yan, kailangan matuto kang mag-adjust para totally umandar siya ng maayos. Hindi pwedeng ayaw mong gawin or kinokontrol mo yung sitwasyon. Let it happen. Let it flow. It will be beautiful para sa inyo. Tower, the Fool card. Yes, may mga bago na darating sa pamilya. Whether may nakita ako lilipat ng bahay, lilipat ng career, merong lilipat ng lugar, no? Meron kayong bagong-bagong gagawin. At sinabi mo sa iyong pamilya, panahon na for us to start this. Panahon na para simulan, panahon na para gawin, panahon na para tumulay. At ready kang lumaban para dito. So kung ano man tong pagbabago na ito para sa pamilya, kitang-kita ko talaga na hopeful. Nakita mo yung butterfly na yan? That is like a transformation para sa pamilya. Transformation para sa pagbabago na maganda. No? So nag-e-evolve ang issue o nag-e-evolve ang something sa pamilya ninyo na talagang ipagalaban mo. Sabi mo, amin to, maganda to. So good luck and congrats. At the bottom, the Knight of Cups. Uy, may offer. Whether merong bagong talaga mag-o-offer ng negosyo or may offer ka ng bagong trabaho, may good news. Maaring yung family member mo may offer ng trabaho abroad or may offer na scholarship, no? Merong magandang paparating na dapat yakapin, dapat kunin, dapat isugal dahil talagang babaguhin ito ang pamilya mo, ang buhay ninyo. Okay? In the area of what you will receive, you have the Moon card. Ikaw to, Pisces. You will receive power. You will receive the kalakasan na ipaglaban yung isang bagay. You will receive also the answer.
Marami kang kalabuan noon na parang, paano ba to? Paano ba to? Hindi ko kaya, hindi ko alam. Ngayon, magagawa mo. Okay? Lilinaw yung daan, lilinaw yung problema, lilinaw yung issue. At makakadire-diretso ka na patungo sa tagumpay ng bagay na ito. So wag ka nang malungkot ngayon. Kung marami kang dinadanas ngayon na parang hindi ko alam gagawin ko, hindi ko alam yun, hindi ko alam yan. Darating po ang sagot. At makakahinga ka na parang, okay, everything will be fine. Darating ang kaliwanagan at magiging okay din ang lahat. Okay? Kaya kung ano man yung kinakalugmukan mo ngayon, babawi ka, babangon ka. Moon card, the sun card, yes, wow, milagro ito. This is really a miracle happening to you right now. At the bottom, the Ten of Swords. Mula sa dusa, mula sa pain, mula sa struggle, talagang magbabago ang buhay. Merong paparating na kaligayahan kung ito ay kung dumanas ka ng iyak or pain or suffering, talagang wow, sumikat yung araw sa buhay ninyo. Akala mo hanggang dyan ka lang, biglang boom, may dumating na ikakaangat namin. So congratulations, from dusa to happiness, from lugmok to saya, from lubak to matuwid na daan. Congrats, congrats, congrats. May milagrong kakapit po para sa inyo na magpapagising sa iyo na yes, there's something better, paangat na ako. Okay? In the area of your well-being, you have the Six of Cups. Sabi dito ng yung spirit guides, para bumuti ang kalusugan mo, bumuti ang buhay mo, i-let go mo yung mga bagay na mali. I-let go mo rin yung mga puot, sakit, heartbreak, or disappointment sa puso mo. Meron ako nakitang negativity na dapat nang bitawan. Halimbawa, matagal ka nang hiwalay sa asawa mo, pero hanggang ngayon galit ka pa din. Hanggang ngayon may puot pa rin. Palayain mo na yan. Yan yung dahilan kung bakit laging masakit ang ulo mo or mabigat lagi yung sitwasyon sa buhay. Let it go. Palayain mo sarili mo for you to be able to have the security that you need in your life. Okay? Kung dumanas po kayo ng masamang pakiramdam or sakit or talagang stress or anxiety, pag lumalabas to, indikasyon to ng triumph after a difficulty or obstacle. Makakalagpas po kayo sa problemang yan, panalo, at talagang makakasurvive ka dyan. So congratulations, pagbuti ng buhay is here. Okay? Clarify natin. The Six of Cups, meron kang, tumilapon, you have the Five of Pentacles. Yes, talaga namang pagkawala sa struggle, kung parang feeling mo, nahihirapan ka sa kalusugan or sa buhay in general, at yung isip mo sobrang sakit na, hindi ko na alam gagawin ko, ito na yung panahon na magre-rejoice ka. Talagang gaganti sa iyo ang kapalaran, mag-pivot ka na, new direction, away from struggle, away from pain, kaya palayain ang sarili. Talagang meron kang panalo laban sa mga kinaharap mo. You're surviving and evolving. At the bottom, the Seven of Pentacles, panahon to for you para magtanim ng mga bagong punla. Ito na yung time ng pagbangon mo. Kaya kung bubuti ng kalusugan, panahon na para magbalik trabaho or nakabitaw ka na sa mga stress mo, anxiety mo, makapag-focus ka na sa mga bagay na gusto mong buuin, gusto mong palaguin, gusto mong asikasuhin. May time ka na for bigger, better things dahil sa pagbuti ng well-being mo. Congratulations. In the area of your love life, you have the Three of Pentacles. Sa mga active dyan sa online dating, kitang-kita ko dito na makaka-attract ka ng tamang love life sa online. Congratulations. For others naman dyan, panahon na for you to mingle. Labas-labas. Cooperate with group setting. Nakita ko dito sama ka sa mga Facebook groups, sa mga clubs, sa mga community activities. Nandoon yung potential love life. Sa mga single yan ha. At saka huwag kang matakot na ipakilala sarili mo. Huwag kang ma-intimidate, huwag kang ma-insecure. The more people you meet, the more chances for new love life. Sa mga may karelasyon naman dyan, sabi dito, kailangan ng buksan mo ang sarili mo sa kanya.
narinig ko dito na meron kang mga bagay na sinasarili mo lang, tapos hindi niya alam, clueless siya. So be open. Be open to your partner, sa family ng partner mo, para matulungan ka sa mga balak mong gawin. Okay? Cooperation is what you need para magkaroon ng sustansya ang relasyon. Kung meron ka mga balak gawin, halimbawa, balak mo mag-abroad, tapos yung partner mo ayaw kang payagan, kausapin, ipaglaban yung gusto mo para maintindihan naman niya. Okay? Three of Pentacles, the Queen of Pentacles. Sa mga single, sabi dito, you really need to feel beautiful, to feel complete, to feel accomplished. Dahil kapag feel good ka, doon mo ma-attract yung tamang tao. Sa mga married naman dyan o may karelasyon na, sabi dito, pagtulungan nyo yung aspeto ng pera. Hindi pwedeng ikaw lang gustong kumayod tapos yung partner mo ayaw. Kailangan tulungan kayo sa aspeto ng kaginhawaan ninyo. Para magkaroon ng permanent money, permanent kita, kailangan tulungan. Okay? At the bottom, the Queen of Cups. It's all about your happiness. Kapag single, kailangan talaga you are really prioritizing your heart, your well-being, yung buong-buong pagkatao mo para ma-attract mo yung tamang tao sa'yo. Sa mga kasal na, importanteng pinapangalagaan mo ang puso mo. Kapag punong-puno ka, kayang-kaya mong i-share yan. Pero kapag upos na upos ka, paano mo papalaguin yung isang bagay na ikaw nga mismo wala eh, 'di ba? So, love yourself. Love yourself para magawa mong pagyabungin ang buhay mo kasama ang partner na yan. Okay? Kailangan lumalaban ka if you want that love to nourish, if you want that relationship to be stable. Okay? Pagyabungin ng love sa puso. Wag masyadong feeling righteous, no? Kailangan matuto ka ring mamaluktot, mag-give in, makipag-compromise sa lover mo para magawa nyo yung common goal at ma-reach nyo yung dapat nyong ma-reach. Okay? In your career, meron kang the Eight of Swords. Feeling mo nakatali ka sa career mo. Parang walang nangyayari, no? Matagal ka naghihintay ng promotion pero parang hindi ka kasama sa radar ni boss. O matagal ka naghihintay ng taas ng sweldo pero hanggang ngayon parang bingi ang management. Or parang feeling mo hindi mo na minamahal yung job na yan at parang you're stuck. You want growth, you want success. Sa panahon to para lumaya ka dyan at ipaglaban mo talaga yung alam mong para sa'yo. Ito na yung panahon for career growth. At huwag nang maging limitado, no? Iniisip mo lagi hanggang dito lang ako, hindi ko kayang gumalaw, hindi ko kayang umunlad. Kailangan mong kumilos ngayon. Kung ano yung gusto mo ipaglaban. At huwag na huwag mong mamaliitin ang sarili mo. Okay? Clarify natin. The Eight of Swords, meron kang dalawa, kunin natin High Priestess and Seven of Pentacles. Sinasabi dyan ngayon, Pisces, na ayan, Queen of Wands, pareho, pagkatiwalaan ng sarili. Maging explorer ka, maging go-getter ka, maging palaban ka. No? Hindi pwedeng kontento ka lang dyan sa maliit na yan, nahihirapan ka na nga. So explore, take chances, mag-try ka ng mga bagong bagay, at pagkatiwalaan mo yung sarili mo. Meron kang nararamdaman na parang ayoko na ma-stuck dito, gusto ko nang umangat, gusto ko nang mapundar yung gusto ko mapundar. Gusto ko nang magbunga yung mga pawis, pagod, luha, puyat ko. Mangyayari lang to kapag kumawala ka dyan sa maliit na yan. Think positive. Huwag ka na mag-isip pa ng sasabihin ng ibang tao. Gawin mo yung makakaya mo, katigan mo yung intuition mo, and fight para nang sa ganon tumubo, lumago naman this time. Okay? In the area of your friendships, you have the Devil card. Very interesting. Meron ka mga friend dyan na plastikada at hindi totoo sa'yo. Merong manipulative, yung para bagang utang ng utang, ginagamit lagi yung credit card mo, or minamanipulate ka. Halimbawa, uy, friend, sabihin mo sa nanay ko, nag-mall tayo kahit hindi naman. So, dinadrive ka niya into something na ayaw mo o pinipilit ka niya kahit labag naman sa loob mo. That is not a true friendship. Palayain mo ang grip mo sa mga maling tao, no? Barikadahan ng buhay. Parang sobra ka na, hindi na kita friend. Ayoko nang makisama sa because
Maraming pangit na nangyayari na ayoko na ginagawa ko dahil sa'yo. No? So make sure na you know the right people. Maaring din yung taong yan ay masyadong sugarol o masyadong palainom, palagimik, na nahahawa ka sa kanya. Parang bad influence siya kumbaga. So, separate yourself from that friend. Hindi siya friend. Okay? Find the right people around you. Devil card, the Four of Cups. Yes, may mga bago na paparating. Yun talaga ang tunay na friend. At kung sino man tong pinipigilan ka to meet that friend or to do this, to do that, huwag kang papreso sa taong yan. Lumaya ka. At hindi mo kailangan magtiis dyan. Okay? Knight of Cups. Sabi dito, too good to be true yan. Parang minsan sobrang bait ng pinapakita pero pag nakatalikod ka, hindi pala. So, damdamin mo sinong totoong kaibigan, sinong hindi. Dapat ba ako magstay dito or hindi? Okay? Nasa iyo ang pagpapasya. Pero ramdam ko talaga yung pagtaas mo ng barikada, paglagay mo ng fence or boundaries kasi sabi mo, enough is enough. Sobra na yung pagpapasensya ko sa kaibigan kong to. Panahon na for me to go out and chicken out. O malista sa friend group na yan. Parang ganun. Okay? Ang outcome mo na ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have cobweb, protected from negative forces beyond your control. Kung merong mga nagbabago, merong lumilinaw, merong inaalisan, ikaw po ay pinoproteksyonan ng yung spirit guide, angel guides, at ni God. Kaya kung ano man tong mga ginagawa mo, do not worry, malakas ka sa backer mo. Okay? You have star, guaranteed success. Kung ano man daw tong bagong gagawin, panigurado ang tagumpay. You also have hat. You will be playing a different role. Uy, may bago kang trabaho, bagong assignment, bagong career, or bagong uniform. No? Congratulations. You will be playing a different role this time. You have tiger, doing something risky, taking a chance. Yes, meron kang susubukan na bagong bagay na magpapabago ng buhay pamilya mo. Okay? Ang outcome ni Pisces for August Wheel of Fortune, the Knight of Pentacles. Meron ng aandar na plano. No? Hindi ka na nakatenga dyan, hindi ka na nakatingin lang dyan, aandar na po yung isang bagay na magpapaunlad sa'yo this time. Congratulations. Kitang-kita ko dito yung forward movement. Hindi man mabilis pero ang importante umaandar ka. Congrats. Clarify natin. The Knight of Pentacles, meron kang the Four of Pentacles. Yes! You are now opening yourself sa pag-andar. Kung ano man tong balak mong ipaglaban, ito na yung right moment to really fight for it. Go forward. Buksan ang sarili. Huwag masyadong protection ng sarili na ayoko mag-try, baka matalo. Ayoko baka mapahiya ako. Ayoko baka mahirapan lang ako. Ngayon sabi mo, sige, gora na. Mahirapan ko, mahirapan. Mapagod ko, mapagod. Basta gagawin ko na to para maging stable na ako at ang pamilya namin. Okay? At the bottom, the King of Cups. Ramdam mo dito yung kalmado sa puso na parang time ko na, gora na. Kikilusin ko na dahil you know that this will be fortunate para sa'yo. So congratulations, the time is right. You are now moving forward for the stability at pagpuno sa kaligayahan ng puso. Okay? Congrats po. So Pisces, diretso na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Isipin mo tong one big question mo. Okay? Inhale and exhale the answer to your question. Meron kang the Ten of Wands, the Queen of Pentacles, and the Ace of Pentacles. At the bottom, the Four of Swords. Uy, relax ka na. Relax ka na sa bagay na yan. Magtiwala ka lang daw kay God pagdating sa proseso, pagdating sa gagawin. Daanan mo yung process. Mahirap, malubak, nakakapagod, daanan. Because you know this is the right path for me. And take into heart na I will be successful here. Lalago ang pera ko dito. Yayaman ako dito. Aangat ako dito. At ramdam ko dito yung tiwala. Magtiwala ka lang na kung ano man tong prosesong to, it will lead me to my success. Merong bagong ibibigay sa'yo, pagkakaloob sa'yo, salong-salo mo, no? Kaya ingatan mo, be hands-on, no? Kailangan nakatutok ka dyan, kahit mahirap, kahit mabigat, kahit nakapagod, give it your full effort. Dahil nakita ko dito, sasagutin ngayon yung dasal mo,
panatag ka na dahil darating na yung katiwasayan sa bagay na ito. Congrats, congrats, congrats. You are well off na. Kung ano naman tong darating na to, ikakaangat mo siya. Kaya pagsumikapan, pagsipagan, para in the near future, all of your dreams will come true dahil sa bagay na ito. If you're waiting for a yes or a no, the answer is a big yes. There will be a great blessing sa pinaghihirapan, mapapanatag ka din at lalago ka dyan. Okay? So mga Pisces, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang inyong August Wheel of Your Fortune. So mainyo ang swerte ngayon. So po kayo nakaresonate, comment below, basahin ko po yan. Thank you, thank you, thank you mga mahal kong Pisces for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.